unang wika ng Panginoon sa kanyang Ebanghelyo. Ama, patawarin niyo sila at hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, hanggang kailan? Hanggang kailan tayo magiging pingi, pipi, at bulag sa katotohanan? Nadarama niyo ba ang bawat hibik ng ating Panginoon Jesucristo? Sa bawat pagbaon ng pako sa kanyang mga palad, ang pananaguy. Hanggang kailan natin patitigasin ang ating mga puso? Hanggang kailan? Panginoon, patawarin niyo po kami sapagkat din namin nalalaman ang aming ginagawa. Hanggang kailan? Hanggang kailan natin titisin sa ating mga puso ang kahiyan sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo? Hanggang kailan? Patawarin mo kami ang mga makasalanan. Patawarin mo. Kailan tayo mahahabag? Kailan tayo mahahabag sa sinapit ng ating Panginoon si Kristo? Na sa kabila ng mga kasalanan natin, ay siya ang naging kabayaran. Kailan natin ihahandog ang habag sa Kanya? Kailan ba? Patawarin mo po kami. Patawad po, Panginoon. Dahil hindi namin alam ang aming ginagawa. Ito ba?
Patawarin mo po kami. Panginoon, patawarin mo kami. Ama, patawarin mo kami. Pagkat hindi namin alam ang aming ginagawa. Patawad po kami. Ah! Opo, ha? Naman sa ating lumikha, sa puso ni Jesus, handa kang kahabagan sa bubuhay ito. Katotohanan ng sinasabi ko sa iyo ngayon, ay kasamahin kita sa paraiso. Bago nabanggit ng Panginoon ang salitang iyan, dumaan muna siya sa matinding hirap. Dumaan siya sa matinding mga pasakit ng mga taong bayan na nagpapako sa kanya sa krus. Na dinala pa siya kay Pilato, di ba? Para siya ay ilitisin kahit na siya ay walang pagkakasala. Di ba, mga kapatid? Na kahit na anong gawing paglilitis sa kanya ni Pilato ay walang masumpungang kasalanan sa kanya. Pero dahil sa mga tao, di ba, pinagpilitan nilang ipapako sa krus ang Panginoon. Na kahit naman walang maling nagawa ang Panginoon o walang pagkakasalang nagawa ang Panginoon, ay pilit nilang ipinapako ang Panginoon sa krus. Nung napunta si Jesus kay Pilato, ay napag-alaman ni Pilato na si Jesus ay pag yung ang ano tawag dito, na nasasakupan siya ni Herodes, di ba? Kaya dinala siya ni Pilato kay Herodes upang si Herodes ang maglitis sa kanya. Ngunit maging si Herodes ay walang masumpungang kasalanan sa kanya, di ba? Kaya ibinalik siya ni Herodes kay Pilato upang siya'y hatulan ni Pilato, di ba, mga kapatid? Na kahit na sinasabi na ni Pilato na walang kasalanan ng Panginoon, na gusto niya na itong bawalan dahil walang masumpungang pagkakasala sa kanya, pero ipinagpilitan ng mga tao na ipapako ang Panginoon sa krus. Di ba, mga kapatid, na ipinagsisigawan nilang ipako siya sa krus. Di ba? Na at nung siya naipako na sa krus, mga kapatid, ay meron siyang dalawang kasamang naipako din. Yeah? Ang isa sa kanan at ang isa sa kaliwa. At hanggang sa pagkapako sa kanya sa krus, ay nagkaroon pa rin siya ng hirap na dinanas o pangtukot siya, mga kapatid. Yeah? Sabi doon na nung nakapako na siya sa krus, sabi doon na
nagpagaling siya ng maraming mga tao. Ngunit, bakit hindi niya mailigtas ang kanyang sarili? Diba? Bakit hindi siya makawala sa pagpapakapako sa kanya sa krus? At sinabi nung isang nakapako na kasama ng Panginoon, kung ikaw nga ang Kristo, pakawalan mo ang iyong sarili at maging kami. Diba? Sabi nung nakapako na kasama ng Panginoon. Pero, ang sumagot para sa Panginoon ay yung isang nakapako din. Diba? Ipinagtanggol niya ang Panginoon na sinabi nung isa na hindi pa tatakot ang nagsalita ng ganun sa Panginoon sapagkat siya ay nagkaroon ng kaparusahan gaya ng sa Panginoon. Ngunit sila ang nararapat sa kaparusahang mapako sa krus, hindi ang Panginoon sapagkat sila ay mga tulisan. Kaya nararapat lamang na sila ang may pako at hindi ang Panginoon. Di ba mga kapatid? Kaya sinabi nung isa na nasa kanan na nagtanggol sa Panginoon o magandang loob sa Panginoon, yeah? Na kung makakarating sa kaharian ng Panginoon ay isama siya. Kaya nasambit ng Panginoon, yeah? Na katotohanan ng sinasabi ko. Katotohanan ng sinasabi ko na kakasamahin kita sa paraiso. Yeah, mga kapatid, sapagkat kahit na gaano pa kalaking nagawang pagkakasala nung tao na yon, ay nagkaroon pa rin siya ng pagkakataong makapagsisi nung siya inipako na sa krus. At kaya pinatawad ng Panginoon ng kanyang pagkakasala, diba, mga kapatid, sapagkat nagkaroon siya ng pagsisisi. At nung naibaba na ang bangkay ng Panginoon, ay meron naman isang taong kumuha sa kanya, mga kapatid. At yun ay si Jose, mga kapatid. Diba? Kinuha ni Jose ang kanyang bangkay. At kinuha ni Jose ang kanyang bangkay at yung mga tao pala, mga kapatid, na nagpapako sa krus ay parang nagsisi sila na pinapako nila sa krus ang Panginoon sapagkat nung nakita nila na nalagutan na ang hininga ng Panginoon ay napag-alaman nila na siya ay totoong Panginoon, mga kapatid, na wala siyang kalikuang nagawa, di ba, mga kapatid, na habang sila ay naglalakad paalis dun sa pwesto ng pinagpakuan sa Panginoon ay tinatapik nila ang kanilang mga dibdib sapagkat nagkamali sila sa pagpapako sa Panginoon sa krus. Diba, mga kapatid? Kumbaga nagsisi sila. Diba? Napakabuti ng Panginoon sapagkat kahit na anong hirap at sakit ang dinanas niya ay walang narinig sa kanya ang mga tao. Hindi siya nagsalita ng anumang masama sa mga tao, di ba, mga kapatid? Siguro kung tayo mga ginaganon, di ba, mga kapatid, baka nakapatay na tayo, di ba? Kung aalimurain tayo ng iba pang tao, di ba? Baka nakapatay na tayo, pero ang Panginoon, di ba? Napakayaman sa awa ng Panginoon. Kahit na ano pang gawing pangungutya sa kanya, di ba? Hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa mga tao, kundi hiningi pa niya ito ng tawad sa kanyang Ama. Sapagkat siya ipinapako nito sa krus, di ba, mga kapatid, na siya pa ang nagdala o nagpasan-pasan ng ating mga kasalanan. Di ba, mga kapatid, siya pa ang tumubos ng ating mga pagkakasala. At kaya sana, mga kapatid, ay wag tayong humusga, di ba, mga kapatid, sa mga kapwa natin, di ba? Katulad ng mga ginawa ng mga tao na nagpapako sa Panginoon, sa krus. Diba? Inusgahan nila agad ang Panginoon. Diba? Sapagkat nais lamang ng Panginoon na baguhin ang kanilang mga pamumuhay sapagkat sila ay masyadong lulong sa material na bagay. Diba? Mga kapatid, ipinangaral ng Panginoon ang salita at aral ng katotohanan. Ngunit hindi nila ito tinanggap sapagkat sila ay
sila ngay lulong sa material na bagay. At sinabi pa nila na ang Panginoon ay nanggugulo sa kanilang bayan. Di ba, mga kapatid? Ngunit hindi naman ganoon ang nais ng Panginoon. Kundi nais lamang ng Panginoon na maunawaan nila na wag nilang iibigin ang mga material na bagay. Di ba, mga kapatid? Kundi sundin, utupin ang mga pinag-uutos ng Panginoon na gawin ang kanyang kalulatian. Di ba, mga kapatid? Babae. Narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina. Sa labis na hirap. Ang kanyang kalooban. Sa kanyang niyang namamasdan. Na nahihirapan. Bago siya ipinanganak ng kanyang ay walang taong tumanggap sa kanila. Walang tao na tumatanggap sa kanila. Sapagkat ayaw nilang tanggapin at tanggap ay sa kanilang mga puso. Malaking paghihirap ng ating pagamat siya walang magawa, pagamat siya walang mailalaban, maitutunan sa kanyang anak na minahal. Nakita niya ang kanyang anak na pinahihirap at mga Hudyo. Nagumagapang sa hirap, napasan-pasan ang kanyang mabigat na krus. Hanggang siya ay nadapa at muling bumangon. Nakita niya ang kanyang anak na hindi man lang nagsasalita. Hindi man lang siya dumaing na kahit sa hirap ng kanyang katawang laman. Ay nahirapan na siya. Nagawa ng isang ina na minahal niya ang kanyang anak.
Labis-labis. Dinala nila siya. Niya sila ng mga Hudyo. Dinala siya at pinahirapan. Bago siya pinako sa krus. Nalagyan siya ng tinig. Kanyang ulo. Na ibig sabihin nun, mga kapatid, ay pang-unawa. Unawain. Pag-uunawa sa mga tao na minahal niya. Labis niyang minahal ang kausang katauhan. Dahil hindi niya pinili. Kundi pinili niya ang mga tao. At hindi tao ang pumili sa kanya. At pagkatapos noon, mga kapatid, sinugatan siya sa kanyang dibdib. Dahil nandoon ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Pag-ibig na kailanman na hindi tayo iniwan. Pinilit niya tayo magkaunawa. Magkaunawa ng kanyang mga salita. Saan, mga kapatid? Saan? Inunawa ba natin siya? Tinignan ba natin ang kanyang mga paghihirap? Hanggang pinahal na tayo. Mga kapatid, naway unawain natin ang dakilang Panginoon dahil pinipilit niya pinaunawa sa atin ang kanyang mga banal na salita. Ang kanyang kamay na pinakuan. Ay pagkatulong, paggabay sa atin, pagtulong sa ating mga tao makasalanan. Tinanggap tayo. Tinanggap niya tayo dahil mahal niya ang sangkatauhan. Pinilit niyang magbalik loob sa ating dakilang Ama. Nagpago sa kanyang mga paa. Ay paggabay para ituwid ang ating landas. Kapatid, ngunit saan? Saan patutungo ang tao na mas minahal nila ang sanlibutan? Kaysa ang aking dakilang. Kapatid, sa panahong ito, labis tayong minahal ng dakilang Panginoon. Labis niya tayong hindi pinababayaan. Sana, alalahanin natin ang mga naganap sa Kanya. Alalahanin natin ang mga tao. At magbago na tayo. Tanggapin natin siya sa ating puso. Yun lamang ang makapagliligtas sa atin, mga kapatid. Dahil minahal niya ang kanyang mga nilikha.
Hanggang ina. Tiis. Mga ina. Na nagmahal sa kanyang anak. Akayin niyo ang mga anak mo at pagbalik doon sa dakilang Panginoon. Ipamulat din niyo mga kapatid na ang Panginoon lamang ang makapagliligtas sa atin. Balik na ako. Tanggapin natin siya, mga kapatid. Nang maitsa ng kanyang mga paghihirap. Babae. Ari kami noon. Alagad. Narito ang iyong ina. Sige. Ako Ikaapat, sa huling wika ng Panginoon. At nang malapit na ang oras na ikasyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Ele, Ele, sabachthani, na sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ano? Kasi po, tayong mga tao, ay pinabayaan natin ang ating dakilang Panginoon Jesucristo na bagamat tayo ang nagkakasala, hindi ang dakilang Panginoon Jesucristo na bagamat siya ang nagpapasan ng cross na salas tayo ang papasan. No? Tayo ang nagkakasala, mga kapatid. Ngunit ang Panginoon ang tumutubos sa ating pagkakasala. Ano? Nanghihingi siya ng tubig. Ano ang ibinigay ng mga tao? Suka. Ano? Binigyan siya ng suka. Inilagay pa sa espongha. Ano? Upang makainom siya ng tubig sana. Ngunit suka ang ibinigay. Ano? Kung sa ating gawin nyo mga kapatid, baka hindi natin kaya. Masugat lang nga tayo ng kutsilyo at malagyan ng suka ang ating sugat mga kapatid. Ay mahapdi na ang Panginoon pa kaya. Ano? Nabagamat doon siya, pasan niya ang krus, hinahagupit. Ano? Hinahagupit, sinisipa-sipa, tikbak ng dugo ang kanyang katawan. No? Ngunit, yung kanyang pasan na krus, ay doon pala siya ipapako upang tubusin lamang ang ating mga pagkakasala, mga kapatid. Ano? Kaya, tayo mga tao, kailangan magsisi rin tayo ng ating mga kasalanan. Ano? Hindi puro kalayawan ang ginagawa natin. Nagpapakahirap ang dakilang Panginoon Jesucristo. Nasaan tayo? Nasa kasayahan, nasa dagat, naliligo. Ganyan ba ang gagawin natin sa dakilang Panginoon Jesucristo na bagamat may pasan siyang krus, mga kapatid? Tayo, mga tao, nagliliwaliw-liwaliw. Masaya pa tayo na ang dakilang Panginoon Jesucristo ay nagpapakahirap. Ano? Dapat makibahagi rin sana tayo sa pasan ng ating dakilang Panginoon na krus na tayo sana ang magpapasan nun, mga kapatid ko. No? Kaya tayo mga kapatid, dito lang tayo, nagpapakasarap tayo dito sa sanglibutan na to, na bagamat hindi natin nalalaman, no, na ang sanglibutan na to ay mapupugnaw sa apoy, mga kapatid. Ano? Kayo, kami, mawawala tayong pare-parehas dito, mga kapatid ko. No? Na bagamat ang dakilang Panginoon ay nagpapakahirap
na kayo ay nandyan nagpapaka saya sa mundo. Bukan yan. Kayo, kayong mga tao, kayo, sa pagdating, sa kalimutan na to, kayo, kayo, ay nagpapakasaya. Habang ang aking ama ay nagpapasad ng ulos. Sana'y sa krus na pinangatas ng saan ng aking ama. Ito sa sanglibutan na to. Ito ang tatandaan ninyo. Mabog lang kayo sa apoy. Dahil wala kayo. Sa kanayawan ng laman. Tumbo kayo sa iba, sa walang gawa ng tao. Simbahan na tugaman. Kayo, maniligas. Hirap kayo sa ito. Dito, huwag kayong tumama. Hindi para sa tarik na nagsisimba. Hindi. Nagkamat sa inyo ay maraming maligaw. Ang banal na kasulatan. Ito, para sa inyong lahat ito, mga kapatid, sa pananampalataya, mga kapatid, sa sanglibutan na to, na kayo ang gumagawa ng pagkakasala. Ano, na bagamat ang aking ama ay nagpapasan ng krus na kayo sana ang magpapasan ng krus na inaatas. Ano? Kaya kayo, habang may panahon pa, habang hindi pa bumababa ang aking ama, magsisi kayo sa inyong mga pagkakasala. Magbigayan kayo sa isa't isa. Huwag ninyong kapuutan ang isa't isa na bagamat nasusulat sa banal na kasulatan na to. Kundi kayo magpapatawad dito sa sanglibutan na to, ay hindi kayo patatawarin ng aking ama na sa langit. Mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na bababa dito. Akala ninyo ang dakilang Panginoon sa Kristo, ngunit hindi. Kayo'y ililigaw at kayo'y tutugisin sa pamamagitan ng apoy, sapagkat may panibagong langit, panibagong lupa gagawin ang aking ama dito sa sanglibutan na to. Kaya kayo, magbigayan kayo, magkaisa kayo habang hindi pa bumababa ang aking ama. Magkapatawaran kayo sa isa't isa. Huwag kayong magkainggitan sa isa't isa. Kung ano ang nasa sa inyo ay dapat ipagpasalamat nyo na sa dakilang Panginoon. At upang matupad ang
bagay na nasusulat ay kanyang sinabi, nauuhaw ako. At kapag dakay, tumakbo ang isa at kumuha ng espongha, nilagay sa suka at ipinanong sa kanya. Nauuhaw ako sa iyong pag-ibig. Nakatulad ng isang ama na nauuhaw sa pag-ibig ng kanyang mga anak, na sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, na tayo ay malayo sa kanya bilang kanyang mga anak. At narito ngayon sa kasaganaan at aliw na binibigay na sa libutan ay tila nakalimutan na siya. Ni bahagda ng panalangin ay hindi natin maibigay bilang pangungumusta. Na kapag tayo mayroong kailangan lamang, ay saka lamang tayo tatawag, saka lamang tayo magpaparamdam sa kanya. At hihingi kung ano ang ating kailangan. Dahil tayo'y tila nalilibang sa huwad na luningning ng sanlibutan ito. Huwad na kasaganaan, huwad na nakaginhawahan. Nakatulad ng mga anak na matapos na sila mailagay mo sa pedestal, matapos mo silang maitaguyod at malayo sa kanila, ay tila nilimot ka na nila. At sa iyong paghibig na nauuhaw ako, ano ibinigay? Sa halip na tubig na makapapatid ng pagkauhaw, ay maasim na inumin ang inyong ibinigay, ang ating ibinigay, na nagbibigay ng hapdi sa ating kalooban at sa kanyang kalooban. Matapos na magawa mo ang mabuti, napakasakit sa atin, halimbawa na lamang na matapos mo maibigay ang lahat, ang malasakit, ang pag-iingat, ay tila baliwala at isang maasim na hindi pagpansin ang ibinibigay sa iyo. Matapos mong gawin ang lahat para sa kanyang ikabubuti. At ganun din lalo sa Panginoon. At tapos niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak bilang handog, bilang kapalit, na tayo ay sa halip na tayo ang parusahan, tayo ang binuhay sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay. Ang ating mga sakit ang ating sakit ay nawala sa pamamagitan ng kanyang mga latay. Kaya ating bulay-bulayin ang ikalimang winika na ito. Nauuhaw ako. Ano ang ating igaganti? Ano ang ating ibibigay? Batis ba ng sukling pagmamahal sa Diyos o isang pipigain lamang na sukang maasim? Mas lalo nating saktan. Iyon ba ang ating igaganti?
sa mga ibinigay niya sa atin? Magpapadala ba tayo sa kaaliwang dulot ng ating pangingibang bayan? Ang kanyang panambitan na nauuhaw ako ay isang tila panawagan na magbalik kayo sa akin. Minamahal kong mga anak, kahit sa ating mga tao, kung ganoon ang magaganap, ay masasaktan tayo. At magkakaroon tayo ng masamang damdamin sa ating mga anak, sa ating kapwa na ginawa natin ng kabutihan, subalit ang iginanti ay makakasakit sa ating damdamin. Ngunit ang Diyos, salamat sa Diyos at hindi siya ganon. Kaya sa pagninilay-nilay natin sa araw na ito, ng kanyang huling mga oras ng pagpapakasakit, alang-alang sa ating kanyang mga minamahal, ay pagsikapan natin, nagantihan siya, ibigay niya natin sa kanya ang makapapatid sa kanyang pagkauhaw. Huwag nating tularan ng ating mga ninuno noong una na sa halip na iginanti, sa halip na ibinigay, ay lalo pang lubha ng kanyang pagkauhaw, ng kanyang pananabik. Sapagkat habang patuloy tayong nagkakasala, ay mas lalong lumalalim ang kanyang paghahangad na tayo maibalik sa kanyang sinapupunan, na gaya ng inahing manok na ang kanyang mga sisi ay nais niyang yakapin at ipunin. Dili-dilihin natin ang mga bagay na ginagawa sa atin ng Diyos. Na ang lahat ng ito ay para din sa ating kabutihan. Na sa halip na sundin natin ang kanyang kautusan na makapagbibigay sa atin ng buhay, ng tunay na kaluwalhatian, ay nilalabag natin ito para lamang mapagbigyan ang kaligayahang tawag ng sanlibutan ito. Atin pong alalahanin ang kanyang ginawang pagtitiis alang-alang sa atin. Atin pong alalahanin ang mga sampal sa kanyang pisngi alang-alang sa atin. Ating alalahanin ang kanyang kamatayan. Atin pong alalahanin ang ating Ama. Na tumatawag sa atin, naghihintay na bigyan tayo ng tubig na mula sa ating kaibuturan ng ating puso. Huwag na po natin sanang
ipagpatuloy. Maging kayo. Huwag na po natin na sanang ipagpatuloy ang pagkakait ng ating pagtugon sa Kanya. Huwag natin sana siyang bigyan pa na katulad ng ginawa ng ating mga ninuno ng suka sa halip na tubig, ng sampal sa halip na pag-ibig, ng dura sa mukha sa halip na paggalang bilang siya'y ating Ama. At huwag nating pabigatin pa ang krus na Kanyang pasan-pasan. Sapagkat gaya nga ng nabanggit ko na kanina, katulad siya ng isang ama na naghihintay. Naghihintay ng sa salita natin paramdam ng kanyang mga anak. Katulad siya ng isang mamahal sa isang taon naghihintay ng paramdam ng tugon o kahit man lang pasasalamat sa kanyang walang katapusang pagmamalasakit sa atin. Simpleng tubig lamang naman po ang hinihingi niya sa atin. Ang tubig ng pag-ibig, ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya at pagsunod sa Kanyang iniuutos na para din naman sa ating ikabubuti. Kapalit ng Kanyang sinabi doon sa babaeng Samaritana na ang ibibigay ko sa iyo tubig ay hindi ka na mauuhaw kailanman. Ito'y magiging bukal sa iyong kaibuturan. Binigyan niya tayo ng tubig ng buhay. Binigyan niya tayo ng bukal ng pag-asa. Sinagip niya tayo sa tiyak na kamatayan. Siya ang umako ng ating kaparusahan na dapat ay tayo. Siya ang nauhaw sa halip na tayo. Siya ang nagpakasakit na sa halip na tayo. Siya ang itinali sa haligi at hinagupit sa halip na tayo. Siya ang nagpiyansa sa atin sa halip na tayo ang makukulong. Bulay-bulayin natin ang kanyang hinawa. Mula nung tayo kanyang likhain. Mula nung kanya tayo bigyan ng hininga. Mula ng kanya hanggang sa kanyang pagpapahinuhod. Hanggang sa ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Bilang kapalit.
na parurusahan. Huwag na punado natin sana marinig pa ang kanyang salita na umuhaw ako. Sa mga sandali. Ikanin. Sa huling pitong wika ng Panginoon. Nang matanggap niya ang suka, sinabi niya, kung sumatay, naganap na. Naganap na ang lahat ng mga matampalasang mga nagtago sa kanya sa krus. Bakit? Bakit siya pa? Ano bang nagawa ng ating Panginoon na dapat siya ay hatulan ng kamatayan? Ano ba ang kanyang pinagagawa? Nung siya ay nagkatawang tao rito sa libutan. Bakit? Bakit? Samantala ng kanyang pinagagawa ay nagpagaling siya ng may mga karamdaman. Nagpalakad siya ng mga pilay. Nagpakita siya ng mga bulag. Ngunit ang hatol niya ay kamatayan. Nagtagumpay ang kasamaan para sa kanya. Nagtagumpay sila. Bakit? Ano? Ano ang dapat sa ating mga tao? Itong nakatikim sa kanya at nakalasap ng mga tandang pinakita niya sa atin. Sino sa atin ang pinagaling ng Panginoon upang siya ipako natin sa krus? Sino? Di ba kayo? Ikaw? Ako? Bakit kailangan siyang ipako sa krus? Bakit? Bakit? Ang Panginoon, nung siya nakabayubay, may binilin siyang 7 wika na dapat natin pagkatandaan, na dapat nating alalahanin ang kanyang paglisan. Bagamat ginawan siya ng mga katampalasan, ngunit hihingi niyang tawad sa Panginoon sa Ama, sapagkat hindi nalalaman ng mga tao ang kanilang mga ginagawa. Sa walang pagkaalam ng katotohanan, kundi ang alam lamang ay puro kalikuan. Pakikiapid, mamamatay tao. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ang Panginoon sa mga oras na ito, sa tinding init na ito, dinanas niya ang pumasa ng cross. Hindi niya alam na siya ang ipapakulong. Lahat ng sakit, tinanggap niya. Nilagyan ng kanyang ulo ng mga tinik upang ipadama sa ating mga tao na ang kanyang dinanas ay dapat nating unawain. Unawain natin ang Panginoon kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Mga kapatid,
Nung ipinako siya sa krus, ang sugat ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa. May mga kahulugan. May mga kahulugan. Bilang tayo mananampalataya, mga kapatid sa mananampalataya, nangyari na ang lahat. Nangyari na ang lahat. Walang nakapapigil sa kanya. Walang nagawa ang tao. Walang nagawa ang mga pinagaling. Walang magawa ang kanyang mga tinulungan. Walang nakapagpigil sa kanyang kahinatnan. Sapagkat ang sabi nga, mga kapatid sa pananampalataya, nakatakda na ang lahat para sa Kanya, para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ngunit tayo mga tao ngayon, bakit? Hindi man lang natin siya malaala kung gaano kahirap ang kanyang dinanas. Bagamat siya Diyos, anak siya ng Diyos, ngunit sinubad niya ito upang ipakita sa ating mga tao para sundan ang kanyang mga hakbang. Pero baliwala sa atin. Ang sa atin lamang ang hinahanap ay kagalingan. Pagkatapos noon, wala na ang Panginoon. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatid, na nakalasap ng salita ng Diyos, itanim natin sa puso't kasipan na ang Panginoon ay may pangako ang buhay na walang hanggan. Kaya ginawa niya ang lahat para sa ating katubusan. Kaya pasalamat tayo mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatid, kung sino man narito. Mapalad tayong nagugunita sa mga ganitong pagkakataon upang madama ng kalangitan kung ano ang ating mga kalooban na siya ay ating dinadamayan sa kanyang kasakitan sa ngayon. Magpapasalamat tayo. Nawa mga kapatid ko sa pananampalataya, bigyan tayo niya ng puwang sa kanyang paraiso. Na huwag tayong maligaw pa ng landas. Sapagat malapit na ang kanyang pagpabalik. Magtiis lamang tayo mga kapatid ko. Magtiis. Sapagat ang Panginoon sa kanyang dinanas, ninsang salita na siya'y gaganti, na siya'y nasaktan. Wala. Kundi sinabi lang lamang niya, nauhaw ako at hininga niya papatawad ang mga gumawa ng kasalanan sa kanya. Mga kapatid sa pananampalataya, ang sabi ng Panginoon, sasamahin kita sa aking paraiso, sana'y sanat tayo doon. Na magkakaroon ng kalalagyan at makapiling natin siya. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, konsumatum, naganap na. Lumuluha ang puso, Panginoong Jesus. Sa mga kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkatapos na iligay sa puso ni Judas ang kadiliman, ay dinakip ang Panginoong Jesucristo at dinala sa harapan ni Pilato. Samantalang si Pilato ay walang masumpungang ni isang kasalanan sa Panginoon. Ngunit ang mga tao na nasa paligid ay nagsisigawan, ipako sa krus, ipako sa krus. At ginawa ng mga kawal ay nagkamal ng tinik na korona
at ipinutong sa ulo ng Panginoong Hesukristo. Habang bumabaon ang tinik sa kanyang ulo, ay tuloy rin ang pag-agos ng dugo sa kanyang ulo. Katumbas ng mga kasalanan natin bilang mga tao. Ang bawat dugong pumakipak sa kanyang ulo ay isang dahil ng ating mga kasalanan. At pagkatapos may putong ang tinik sa kanyang ulo, ay binihisan siya ng damit na kulay ube at pinapasan sa kanyang balikat. Pagkatapos, dahil lamang sa atin, gawin natin yun. Ganon tayo kamahal ng Diyos sa Ama sa langit, na kahit hindi kasalanan ng Panginoon, ay inako para lamang mailigtas tayong lahat sa mga bagay na katapalasanan. At sa pagbubuhat ng krus, doon nagsimula ang tunay na kalbaryo ng Panginoon. Sapagat hindi na kontento ang mga tao, kinutya ang Panginoon, dinuraan ng Panginoon, tinadyakan, hinampas ng latigo ang Panginoon. Pero wala silang nakita ni katitig na pagrereklamo sa Panginoon, kundi siya'y nanalangin at dinamdam ang sakit at pait na ibinigay sa Kanya dahil lamang sa kasalanan natin. Sa kabilang banda, nadodoon ng mga alagad at ang kanyang ina na walang magawa. Gaano kasakit sa kanyang ina nang makita ang kanyang anak na naghihirap, na alam natin na naghirap ang kanyang ina nung isira na ang Panginoon. At nasaksihan niya kung gaano namatay ang Panginoon nang walang kalaban-laban. Ang kanyang mga alagad ay nagsisitangis. Kinukurot ang kanilang damdamin sapagkat ginagawa ang mga bagay na hindi nila lubos akalain sa kanilang guro. At sa kabilang banda, na doon si Simon na isang magsasaka na dumadaan lamang ay pinilit ng mga kawal na buhatin ang krus ng Panginoon. At pagkakita ni Simon at pagtanto na siya ang Panginoon, siya ay nabad sa Panginoon. Ganon din tayo, mga kapatid. Mahabag tayo, hindi dahil sa pinagdaanan ng Panginoon, kundi sa ating mga sarili. Nang dahil sa atin, nangyari yun sa Panginoon para lamang matupos tayo sa ating mga pagkakasala. Tapos ano ginagawa natin? Hindi natin pinapalagaan ang mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. At pagkatapos ng pagbubuhat ng krus, ay naparoon sa bundok ng Golgota. At itinaas at ipinako ang Panginoon sa krus. Kinuha ng mga kawal ang napakalaking pako at masto at ipinako sa kamay at sa paa ng Panginoon. Ngunit anong ginawa ng kanyang mga pinagaling? Nagtatawa na. Kinakutya ang Panginoon. Walang isang nakaalala sa kabaitan at kabutihan ng Panginoon. At matapos may paro, ay itinaas ang krus at kanyang sinambit. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Isang halintulad lamang na ang pag-ibig ay kalaki pang pagpapatawad sa ating puso kahit gaano kasakit ang nagawa ng
tayo sinumpa. Bagkos idinalangin natin tayo sa Ama. Pagkatapos nun, sa kanyang tagiliran, naroon yung dalawang magnanakaw na si Dimas at sinabi ni Dimas sa Panginoon, alalahanin siya pag siya'y nasa paraiso na. At anong sabi ng Panginoon? Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay sasama ko sa paraiso. Ganon ang Panginoon. Kahit gaano kabigat ang ating kasalanan, ay patatawarin niya tayo. Ganon ang Panginoon. Pero bakit nagawa nating pahirapan sa panahong ito? Sa mga pagkakasala, kahit alam natin na hindi dapat, ay ginagawa natin. Bakit? Natutuwa ba tayo na nasasaktan ng Panginoon? Ito ay isang malaking pagpapahirap sa Kanya. Kaya kahit ano kabigat yung kasalanan natin, humingi tayo ng pagpapatawad sa Panginoon at tayo Kanyang pagpapatawarin. Samantalang, itiningin niya ang kanyang mga mata. At sabi ng kawal, babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Magdamayan tayo sapagkat sa pagkamatay ng Panginoon ay inasahan niya na ang bawat isa ay magdadamayan katulad ng pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak. Na wala halong pagpapaibabaw, kasakitan, kundi banayad na pagmamahalan. Kaya tayong mga anak, habang narito pa ang ating mga magulang, mahalin natin sila. Ganon din tayong mga magulang. Mahalin natin ang ating mga anak at lalong higit tayong lahat. Mahalin natin ang ating kapatid, ang ating kapwa na gaya ng pagmamahal natin at pagmamahal sa atin ng ating magulang. Yun ang gusto ng Panginoon na malaman natin na ang pagmamahal ay hindi lang natatapos sa pamilya, kundi sa lahat ng paglakad natin dito sa sanglibutan. At nagdilim ang kalangitan at kanyang sinabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Batid ng Panginoon ang mga pinagdadaanan natin. At alam niya na ito'y ating babanggitin kapag tayo ay nanghina. Kapag inakala natin wala na ang pag-ibig sa atin ng Diyos, yun ang ating sasambitin. Kaya niya yung sinabi na sa likod ng mga tinatawag na pagsubok, kinakailangan manatili tayo sa mga bagay na makapagpapatatag sa atin sa daan ng Panginoon. At pagkatapos yung sambitin yun, sumigaw ang Panginoon. Sabi niya, nauuhaw ako. Nauuhaw ang Panginoon. Ngunit anong ginawa ng mga kawan? Kumuha ng istunga at isinausaw sa suka at ipinainom sa Panginoon. Nakakaabag na ang bawat patak ng suka sa kanyang suka ay saring apdi na kanyang nararamdaman. Nauuhaw siya, mga kapatid, sa ating pananampalataya, sa ating pagbabalik loob sa Kanya, sa pagtupad natin sa Kanyang mga salita. Yun ang ikinauuhaw ng Panginoon. At dahil sa patuloy natin na paggawa ng mga bagay na nagkakasala tayo, ay patuloy natin pinaiinom ang Panginoon.
Hindi ba marapat, mga kapatid, na tulungan natin ang Panginoon na magaanan kahit papaano yung kanyang dinadala. At pagkatapos nun, matapos ng pag-inom ng Panginoon, ay isinigaw niya. Naganap na. Mga kapatid, naganap na sa mga sandali ito ang pagkatubos ng ating pagkakasala. Naganap na. Nag-alay na ang Panginoong Jesucristo ng kanyang buhay para lamang sa ating mga makasalanan. At pagkatapos noon, kanyang winika, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ibig sabihin ng Panginoon, ang lahat ng mga bagay ay nagmula sa Diyos at kinakailangan bumalik tayo sa Diyos. Iyon ang ibig sabihin ng pitong muling wika, na kahit anong mangyari ay hanapin natin ang daan pabalik sa Diyos Ama. At sa kabilang banda, naroon ang kagalang-galang Judas Iscariote na hindi matanggap ang nangyari sa kanyang guro. Nahahabag siya sa kanyang sarili dahil pinagkanulo niya ang Panginoon. Siya ay nadaya ng kalaban para lamang matupad ang kasulatan. Walang kamalay-malay ang kagalang-galang Judas na siya ang magiging daan para matupad ang katubusan ng bawat isa sa atin. Kung wala ang kagalang-galang Judas, hindi tayo matutubos. Ako ang nag-iisang disipulo na hindi nagmula sa Galilea, kundi sa Kirat, kung saan ako'y malaki ang pangarap at paniniwala sa daan ng Panginoon, na si Kristo ang Mesiyas at siya ang magdadala at magsasalba sa amin sa Romano. Mahal ko siya sa paraan na alam ko minahal ko ang Panginoon. Ipinagkatiwala niya sa akin ang kayamanan ng aming samahan. Ang bawat sentabo na ibigay ng mga tao sa amin ay ibinigay sa akin para aking ingatan. Doon ako napulag sapagkat ang laman ng aking isip ay kapangyarihan, kayamanan, kaharian. Hindi ko lubos maunawaan kung ano ang ibig sabihin niya sa kanyang mga ipinangangaral na pagkamatay at paghihirap. Hindi ko maunawaan yun. Sa 30 bilang, ipinagpalit ko ang buhay ng Panginoon. Sa atin, naroon ang Panginoon at ang aking mga kapatid sa pananampalataya. Ako ay lumapit sa Panginoon na nangangatog ang aking tuhod. Daladala ang malamig na pilak sa aking pulsa. Nasingkamig ng aking kaluluwa noong nasa sandali yun. Aking pinati ang guro. Magalak ka at akin siyang hinalikhan. Ang halik na sana'y pag-ibig ay isang halik ng kamatayan ng guro. Nakita ko pinagsasan ang Panginoon at tinampas ng ngati ko. Hindi ko sukat akalain na yun ang gagawin sa aking guro sapagkat ang alam ko
guro at ako'y nagkasala sa kanya. Ako na lamang ang dapat na naroon at hindi ang aking guro. Ngunit anong sabi sa akin ng saserdote? Ang iyo ay iyo at ang amin ay amin. Itinapon ko sa harapan nila ang pilak at ang tunog ng pilak ay parang salita ng demonyo na nagsasabi, mamamatay tao. Mamamatay tao ako. At sa aking harapan ay umalis ako para umalis sa bayan at iwanan ang Panginoon. Ngunit sa aking paglalakbay, nadidinig ko ang mga tao, ang kanilang mga sinasabit. Ipako sa oros! Ipako sa oros! Ang kamay na nagpugas sa aking mga paa ay ngayon ay matutupisan ng dugo. Hindi ko sukat akalain na mangyayari yun sa Panginoon. Kaya ako'y nagtungo sa isang bukid. Ang bukid ng dugo kung saan nahawa ko sa aking mga kamay ang lubid para kitilim ng aking buhay. Sapagkat ito lamang naiisip kong paraan para mapagbayaran ang kanyang mga kasalanan at para matigil ang mga tinig sa aking isipan. Ngunit bago mawala ang aking hininga, alam ko na siya isang dakilang Panginoon na ako'y kanyang kaibigan, na ako'y kanyang pinakain, at ako'y kanyang tinbayan at nakita ko ang kanyang mga himala. Hindi ko lubos natin na magawa ko yun sa aking guro. Hindi ko lubos akalain na ako pala ang gagamitin ng kaabati para matupad ang sinasabi niya na hindi ko maintindihan kahit kailanman. Samantalang ako ay upos na nabububos sa dilim. Patawad, guro, sapagkat patid ko sa sarili ko na hindi ko kayang patawarin ang aking sarili. Lagot. Kanya, kanya.